Ah, nangyayari na po ang ating sinasabi. Magtuturoan, maglalaglagan, kanya-kanyang linis ng pangalan. Ayan na po ang nangyayari ngayon. Grabe. Ilang taon na, ilang dekada na laging kawawa ang mamamayang Pilipino dahil sa graft in corruption na sila ang nagsasamantala. Tapos ngayon ay puro magtuturoan, puro denial. Kasi wala talagang nakukulong na abusado sa ating lipunan ng seryoso. Yan na po yung ating masasabi. Alam niyo kung bakit ko nasasabing ganon? Dahil ho dito sa nangyayari. Inaakusahan ng mga kontraktor at saka po ng mga district engineer na sila ang pinagdaanan ng pera ng bayan. Sila ang gumawa ng lahat ng klaseng illegal. Kaya nakuha nila ang pera nang hindi ginawa ang proyekto o palpak na proyekto. Yung sabwatan, partihan sa pera ng bayan, kitang-kita na. Mula sa kontraktor, district engineer, government official, at mga politiko. Pero matapos pangalanan ng mga kontraktor at umaming sila'y nakakatanggap ng pera, sila'y kumukuha ng komisyon, ganon din ang DPWH umami na, nasa kanila talaga dumadaan at kasama sila sa partihan sa pera, politiko na lang po ang nagdidinay. Umami na ang ilang mga engineer, umami na ang kontraktor sa partihan ng pera. Pero ang politiko sa Senado at Kongreso, puro denial. Ayaw nilang umamin. Pagkatapos sila ang nag-iimbestiga. At ultimong senador ang nagsabi na mayroong korupsyon. Hindi nga lang pinangalanan kung sinong politiko. Pero sa investigasyon din, inaamin ng kontraktor at ng mga district engineer, assistant engineer at iba pa na yung pera ay pinagpartihan nila. So saan tayo maniniwala? Sa politikong nagdi-deny? Congressman at senador? O sa taga-DPWH o kontraktor? Dito nakikita nating pag ganito ng ganito ang sitwasyon, mababaliwala. Habang malinaw pa sa sikat ng araw na ang mga Pilipino ay pinagnakawan, na ang pera ng Pilipino ay pinaghati-hatian, pinagpartihan. Tapos ngayon sasabihin madali lang daw yung name dropping, paggamit ng pangalan. Alam nyo, mapapatunayan po yung paggamit ng pangalan o hindi. Di tanungin, papanagutin ang nag-aakusa tulad ng kontraktor at district engineer. Nag-aakusa itong kontraktor na sila ay nagbibigay ng pera sa politiko, tao ng politiko. Ilabas yung tao ng politiko na tumanggap ng pera. Meron pa nga congressman na umami na itinurong nagpunta pa ng opisina ni Diskaya para kumunin ang komisyon. Hindi pa ba sapat yun? Di ba? Kasi pag naniwala tayo sa denial ng mga politiko, ang maiipit lang kontraktor at DPWH. Ay alam naman natin yan. At inaamin din ng mga district engineer kontraktor. Lalo ng mga kontraktor, hindi sila magkakaproyekto kung walang backer o suporta ang politiko. Hindi sila makakasingil kung hindi napipressure ng mga politiko ang district engineer at mga opisyalis ng DPWH. So malawakang sabwatan sa DPWH, paano nagkaka-project, paano nakakasingil, paano nakakarating ang pera sa district engineer at sa kontraktor bago nila party-partihin na merong politikong binabanggit. 21 or 20 congressman pa lang binanggit, nag-iyaka na. Kanya-kanya ng denial. Sa tatatlong lugar pa lang, Mindoro, Bulacan at Pampanga pa lang.
Pag nakita na ang lahat ng project sa buong Pilipinas, halos lahat ng congressman noon at ngayon sasabit. Insertion, ghost project, substandard project. Yan po yung tatlong korupsyon. Yung insertion, pagsisingit, ginawa yan ng Kongreso at Senado. Walang ibang gumawa niyan. Doon pa lang sabit na. Ghost project, sila-sila rin ang contractor at district engineer ang sabit yan. Substandard na project, contractor at district engineer, DPWH ang sabit yan. Yung insertion, walang alam ang engineer at contractor. Ang insertion ay Kongreso at Senado ang gumagawa niyan. Dahil nga ang kapalit niyan ay yung komisyon na kanilang kukunin at makukuha mula sa contractor, mula sa district engineer, pagkatapos proseso ang papel. Ang district engineer, DPWH ang magpuproseso ng dokumento. Ang contractor ang makakakuha ng pera, sila yung tatanggap ng kabayaran. Then sila ang magpaparti-parti sa pera hanggang sa Kongreso at sa Senado. Tapos ngayon, puro hugas kamay at denial. Sinong pinaglululoko nyo? Kaya kayong mga Pilipino, tayo mga Pilipino, huwag kayong maniwala sa mga palusot ng mga politiko. Totoo naman yan. Hindi kang magko-congressman kung ang aasahan mong pera ay sweldo mo lang na 300,000 piso sa isang buwan. Yung lifestyle nila kulang na kulang yung 300,000 sweldo. Kagastos ka ng daan-daang milyon sa eleksyon, tapos hindi ka kikita sa mga proyekto. Kalokohan yun. Kaya marami nagko-congressman, hindi ko nilalahat, hindi lang para magserbisyo at kumita ng 300,000 pesos sa kailang sweldo at allowance. Yung mga proyekto, nandyan ang pera. Yung insertion, nandyan ang pera. Kung paano ginawa yung ghost project at saka po substandard, yun ay dahil tinipid yung pera sa dami ng omisyon at bibigyan ng pera ng kontraktor. Yan yun eh. Kaya tayo'y niloloko. Ninakawan na tayo, niloloko pa tayo. Ganyang kagarapal sila. Matagal na tayong pinagnanakawan. Matagal na tayong niloloko. Pagkatapos, paniniwalaan pa natin. Sobra na, tama na. Hindi tanga ang mga Pilipino. Dapat marunong ng lumaban ng mga Pilipino. Dapat marunong ng manindigan ng mga Pilipino. Kung tayo ay niloko, ninakawan ng ilang dekada, hindi pa ba sapat yun? Ngayong panahong ito na ang Pangulong Marcos na ang naghayag ng katiwalian, umamin na mayroong katiwalian, ito na yung tamang panahon. Magpakulong ang gobyerno at pag walang nakulong ng mga taga-gobyerno, ay sisihin ng taong bayan ng gobyerno. Sisihin ng taong bayan ang naghahawak ng ating gobyerno pag wala silang naipakulong sa kabila ng bilyon, trilyong anomalyang nangyayari. Noon hanggang ngayon. Ano pong inyong masasabi dyan?